Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to our daily prayer and scripture. Today is Wednesday, June 11, 2025. It's another blessing na naman po that marinig natin ang mabuting balita ng ating Panginoon sa araw na ito. Ang ating pong magandang balita ay hango sa sulat ni Matthew chapter 5 verses 17 up to 19. Papuri sa iyo, Panginoon. Maiksi lang po ngayon. Ito po, basahin po natin. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa. Ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Dito sa pang-last na nabasa ko, sa verse 19, sinabi dito, kaya't sinumang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. At least, kahit hindi mataas ang magiging ang parang ang kalagayan niya sa kaharian ng Diyos. Nandoon siya sa kaharian ng Diyos. Hindi siya sa kaharian ng kadiliman. So, pero ang inuutos pa rin sa atin ng Panginoon ay ganapin ang kautusan at magturo na tuparin iyon. At para maging dakila tayo sa kaharian ng Diyos. Basahin po natin yung mga notes dito, tungkol dito sa mabuting balita. Ang sinabi dito, sa English kasi, think not that I have come to abolish the law and the prophets. Ito yung, pag sinabing the law, ito yung mga Mosaic law o kaya ito yung mga kautusan na natanggap ni Moises at ibinigay niya sa mga tao during that time sa Old Testament. And sabi naman dito, and the prophets, yung mga propeta, ito yung mga prophecy nila na kung ano yung magaganap sa future. At sinabi dito, I have come not to abolish them, but to fulfill them. Sa Tagalog, ganapin ang mga iyon. So, ang sabi ni Jesus ay gaganapin niya yan, to fulfill them, to make it complete. So, lahat ng Mosaic Law at ang Old Testament na prophecies, napunta si Jesus upang ganapin yon, to make it complete. So dito sa yung katulad ng law na ito is yung 10 Commandments. Malalaman natin na yung 10 Commandments nagawa yan ni Jesus nung nandito siya sa lupa. At hindi lang yon tinuturo ng Panginoong Hesukristo
sinasabi pa, parang niretain niya yon at nirefine. Parang pinag-igting pa niya yung commandments na yon. Kung titingnan natin dito sa Matthew pa rin, verse 21, ang sinasabi dito, narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin, at sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. So hindi lamang niretain ng Panginoong Jesus ang Ten Commandments, datapwat pinag-igting pa niya. Mas maano pa. Parang nag-level up pa. At dito naman sa verse 27, sinasabi dito, narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid, yung adultery. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakiapid na siya sa babaeng iyon. So mas lalo pang matindi. Tapos dito naman sa 43, verse 43, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Ganun siya katindi. At yung pang last, yung chapter 19 verse 17, mga example lang po ito. Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Sa ngayon sa Christian life natin bilang mga Kristiyano, parang kung ang Ten Commandments ay hirap na tayong sundin yung mga yon. At ngayon, ang sinasabi ng Panginoon ay hindi niya ina-abolish ito. Hindi niya pinapawalang bisa, datapat, or pinag-igting pa niya. Paano natin ngayon magagawa yung mga ito? Yun nga ang mission na Kristo after ng resurrection niya, pagkatapos ng mabuhay siya at ay nakyat sa langit during ascension. Doon natatapos yung mission ni Jesucristo dito sa lupa. In a sense na as Jesus Christ, doon natapos yung mission niya. Pero hindi natatapos yung mission ng ating Diyos. Kaya ang sinabi ni Jesucristo sa mga disciples niya, huwag kayong aalis, parang antayin niyo ako dito sa lugar na ito at ipapadala ko sa inyo ang Espiritu Santo. So this is the third person of the Holy Trinity. Siya yung na-receive natin during baptism nang nabinyagan tayo, at na-empowered tayo during the sacrament of confirmation nung nakumpilan tayo. At para matupad natin yung mga kautusan na sinabi ng Panginoong Jesucristo, ito ang Espiritu Santo na nasa atin at nasa puso natin at sumasa atin. Ito ang nagbibigay ng kalakasan, ng katapangan at ito'y nagpapatibay sa atin para maganap natin yung kung ano yung hinihingi ng kautusan ng mga moral law o ng mga commandments para mag-grow tayo sa kabanalan. So dito po sa panglas na po, itong Romans at
chapter 8, verse 4, mababasa na po natin dito na ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay maisakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. In English, in order that the just requirement of the law might be fulfilled in us who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. So, ngayon, we have to, parang lagi tayong dumalangin, mag-pray, always invite the Holy Spirit to strengthen us, to empower us to do our service, to fulfill the commandments, to grow in holiness, and to love one another. Not only those people who are close to us, but even the enemies as well, as Jesus Christ has commanded. Yun lang po mga kapatid. Maraming salamat sa pakikinig, and God bless.